Meron na tayong pagkakataon ngayon na mula sa pagkagiba ay bumangon bilang mas matibay na bansa. Ang hamon ngayon ay palakasin muli ang tiwala ng tao. Magagawa lamang ito kung ang mga pinuno ay magbibigay ng malinaw na halimbawa. Ang hamon ngayon ay bumaba tayo sa tao. Alamin ang kanilang mga tunay na pangangailangan at magkaisang pakinggan at tugunan ang mga hinaing ng bayan. Tama na po ang awayan. Tigilin na ang politikal ng paghihiwalay. Tama na ang pambebenga. Ang magkakaibang kulay ng ating bandila ay dapat sumagisag ng pagkakaisa at hindi pagkakaiba-iba. Adhikain ko po na sana mula ngayon ay wala ng dilaw, wala ng orange, wala ng berde, wala ng asul, at wala ng pula. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. At yan ang dugong Pilipino. Isang dugo, isang diwa. Gamitin natin ito para tayo lubusang magkaisa, umunlad at lumigaya para sa bansa. Masyado nang nadungisan ang mga institusyon na tanging kumakatawan at sandigan ng taong bayan. Sana lang po ang pagwasak sa reputasyon ng Senado at Kongreso ay walang kinalaman sa isang grand design para mawala ang tiwala ng publiko sa institusyong ito tungo sa malayang pag-abolish ng mga ito sa pamamagitan ng pagbago ng konstitusyon o CHA-CHA. Mr. President, napakarami na pong mga tao ang nabanggit sa usaping PIDA. Napakarami na pong nasasaktan. Napakarami nang nasira ang buong pagkatao dahil sa pagbato ng putik na parang alkitran na kumakapit sa balat at tumatagos hanggang kaluluwa. Pag nabanggit ka, tapos ka. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, wasak ka. Buhay ka pa, ibinuburol ka na at papanoorin ng buong mundo. At ililibing ka pa. Kaya nananawagan ako sa mga media. I appeal to our journalist commitment to responsibility and their sensitivities. Napakahirap pong bumuo ng pangalan. Pero sa isang iglap, ay durog na ito. Mr. President, paano po kung pagkatapos ng lahat ng ito, ay mapatunayang walang sala at inosente ang isang taong nawasak na? Paano po, Ginoong Pangulo? May pag-asa pa kayang malinis? May pag-asa pa kayang malinis ang kanyang pangalan o maibangon niya pa ang kanyang pangalan at dignidad? Regardless, Mr. President, handa akong mapiit at magsakripisyo dahil alam kong sa tamang panahon ay lalabas at mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Naniniwala pa rin ako na ang korte ay hindi papayag na mangibabaw ang kawalan ng katarungan.
Nariyan kayo, aking mga kababayan. Nasisiguruhin hindi mananaig ang kasinungalingan. Nandito pa rin ako sa kabila ng lahat para ipagpatuloy ang pakikibaka at kasama ng mga minamahal kong mga kababayan sa lahat ng pagkakataon, sa labas man o loob ng piitan. Mr. President, before I end, I also have a list. Mas matindi ito sa lahat ng iba pang listahan. Para sa ikabubuti po ng bansa. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ito. Wala akong itatago.